Ang pamilya Holler ay gustong-gusto na ni Ali si Sean mula nung bata pa siya. Ang pangalang nakasulat dito ay tiyuhin ni Sean na si Clive Holler. Ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Dapat mong bawasan ang intensidad ng kaunti. Alay, hindi ka ba laging nangangarap na pakasalan si Sean? Ngayong may kasunduan na tayo sa pag-aasawa, huwag kang magalit sa isang maliit na pagkakamali. Makikipagkita tayo sa mga Holler at ipapabago ito. Oh, sigurado. Pumunta tayo ron ngayon din. Ma, pa, hindi na kailangan iyon. Tama ang kontrata. Ang taong pakakasalan ko ay tiyuhin ni Sean na si Clive Holler. Ano? Hindi ka ba palagi nagugustuhan si Sean? Bakit biglang nagbago? Dahil ako ay nabuhay na muli. Naku, maging tapat ka sa akin. Bigla ko lang naisip na mas mabuti si Clive. Kahit minsan ko lang siya nakita. Maganda ang impresyon ko sa kanya. Kaya nagpasiya akong pakasalan siya. Mas matanda ng kaunti siya at mukhang mas may kapanatagan. Si Clive ang tunay na tagapagpasya sa pamilya Holler. Ali, sigurado ka ba rito? Oh, Sige, basta't masaya ang anak natin. Wala nang biro tungkol sa pagiging nabuhay na muli sa piging ng kasunduan, okay? pero ma, ako talaga ay nabuhay na muli. Sa nakaraang buhay ko, hindi ako hinawakan ni Sean matapos ko siyang pakasalan. Akala ko may kondisyon siya, kaya laging pinagtakpan ko siya. Sa aming anibersaryo, ako ay hindi sinasadya na pumasok sa silid na hindi niya pinapapasok ang kahit sino. Ang mga dingding ay puno ng mga larawan ng pinsan ko. Doon ko biglang naunawaan. Hindi siya malamig o malayo, hindi lang niya ako minahal. Sa bagong buhay na ito, ako ay nabubuhay para sa sarili ko. Sean at Vanessa, sana magustuhan ninyo ang munting sorpresang ito. Magastos ngayong araw ako sasagot. Ang ganda naman, Ginong Haller. Ginong Haller, bakit dumating ang tauhan mo? Wala talaga siyang hiya. Nag-hire ba siya ng mga detective para sundan ka ng 24,007? Alison, meron ka ng kasunduan sa kasal. Pinagmamatyagan mo pa rin. Kung magpapatuloy ka nito at matatakot si Ginong Haller. Eksakto. Alison, gaano ba kalala ang pagkaumali mo sa akin? Inayos mo ang kasunduan sa kasal nang walang kaalaman ko. Nagawa mo na ngayon. Hindi kita pakakasalan, kaya bakit ko kailangan ng pahintulot mo? Alison, hindi ba ang pagpapahirap na makuha ay medyo masyadong bata? Alam ng lahat sa Jilton, determinado kang pakasalan si Ginoong Haller. Alison, narinig mo ba yun? Ikaw ay sumunod sa akin. Mula pa nung bata tayo. Iniisip ng lahat na ikaw ay aking babae. Kung hindi mo ako pakakasalan, sino ang pakakasalan mo? Tigilan mo ang paglalaro. Kung magpapakabait ka lang at susunod sa akin, baka isang araw kapag maganda ang mood ko, dahil sa respeto sa ating pamilya, baka ako ay magbigay sa'yo ng malaking kasal. Gayun pa man, ang taong pakakasalan ko ay hindi kailanman magiging ikaw. Vanessa? Naiintindihan mo ba? Hindi ko naiintindihan. Ano ang kinalaman ko? Sa inyong dalawa? Paano mo hindi maintindihan ang sinasabi ko? Ginawang malinaw iyon ni Ginoong Haller. Gagawa siya ng eksena. Handa akong i-post ito sa social media. Isang video ng mga babae. Naglalaban para sa isang lalaki. Kung tapos ka na sa soap opera, maaari ka bang umalis? May mga bagay akong dapat gawin. Alison, tapos ka na ba? Ano kaya ang napakahalaga? Binibining White, hinihintay ka namin. Ang mga singsing na pinili ni Ginoong Haller para sa iyo ay handa na. Wow! Ang pinakamurang singsing dito ay nagkakahalaga ng mahigit sa 10 milyon.
Ang pinakamurang singsing dito ay nagkakahalaga ng mahigit 10 milyon. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Haller ay sinusuportahan ng taong nasa ibang bansa. Sean, ang bait mo kay Allison. Hindi kita gagambalain sa pagpili ng singsing. Vanessa, hindi iyon. Alison, anong klaseng laro ba ang nilalaro mo? Hindi galing sa akin ang mga bagay na to. Gaano man kalaki ang ibayad nitong babaeng sa'yo. Dodoblehin ko to. Lumabas ka rito ngayon din. G. Haller, PB White ay hindi tumawag sa amin. Tungkol naman sa taong nagpadala sa amin. Malamang hindi mo siya maaabot. Hindi ko siya maaabot? Bakit mo pa sinasabi sa kanya ito? Kunin na nating ito. Gusto ko talaga ito. Napakabuti naman, Bepe White. Si G. Haller ay nasikaso ng iba pang mga paghahanda. Aalis na kami ngayon. Sasama ako sa iyo. Alison, ang lakas ng loob mo, ha? Umupa ka ng grupo ng mga ekstrang artista para niyurakan ako. Sinabi pa nila na ang taong nagpadala sa kanila ay isang taong hindi ko maaabot. Sino ang maglalakas loob na guluhin ng pamilya Haller? Na sinusuportahan ako ng tiyo ko? Wala akong oras para makipagtalo. Uuwi na ako. Alison, tigilan mo ang pagpapanggap na wala kang pakialam. Napakabaduy talaga. Sinabi ko sa'yo, basta ikaw ay mabait at makinig. Pagbibigyan kita ng kasal, kahit papaano, lahat sa Jilton ay iisiping ikaw ang opisyal na asawa ko. Kung gayon, sino ang magiging tunay mong asawa? Si Vanessa? Kung gayon, sino ang magiging tunay mong asawa? Vanessa? Alam kong nagkukunwari ka. Sa kaibuturan nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Binabalaan kita. Huwag mong ipaalam, kahit isang salita, sa harap ng ating mga pamilya. Hindi mo nang unawaan ang relasyon ko kay Vanessa. Siya ay mabait at tunay. Hindi siya nagbabalak tulad mo. Kung mangangahas kang guluhin siya muli, hindi na kita pag-aasawahin. Sean? Hello? Hindi ba mga 2 o 3 o diyan? Bakit hindi ka natutulog? Hindi ako makatulog. Masyado akong nasasabik sa pagbabalik para pakasalan ka. Ang bantog na si Mr. Haller ay may mga sandali na tulad nito rin? Hindi na rin ako makapaghintay. Sa wakas ay magkikita tayo sa piging ng pamilya Haller. Makalipas ang 3 araw. Magkita tayo sa piging ng pamilya Haller. Sean, baliw ka ba? May alam ka ba sa asal? Alison, hindi mo ba alam kung kailan hihinto? Madalas kitang sinasabihan na nag-overact ka. Ikaw ay isang kahihiyan. Kung minahon ka naman, sinabi ko na sa'yo, ibibigay ko sa'yo ang kasal na gusto mo. Anong sinabi mo? Magkita tayo sa piging ng pamilya Haller makalipas ang 3 araw. Ako si Mr. Haller. Kaya bakit hindi ko alam na may piging ng pamilya? Pakikipag-usap sa'yo ay parang kausap ang dingding. Tatay, anong nangyari? Mas mabuti magpakabait ka sa susunod na linggo. Huwag kang gumawa ng kahit anong nakakahiya. Maghahanda kami ng isang piging makalipas ang 3 araw upang pag-usapan ang kasal sa pamilyang White. Walang puwang para sa mga pagkakamali. Narinig mo? Ano? Ano ang nangyayari dyan? Paano na pangyari na si Allison ang nasusunod? Inayos nila ang salo-salo ng pamilya nang hindi ito pinag-uusapan sa akin? Allison, halika rito. Ano talaga ang ginawa mo sa mga magulang ko? Allison, lakas talaga ng loob mo. Akala mo mapapakasalan mo ako sa pamamagitan ng pagmamanipula sa mga magulang ko? Ikaw, kailangan kitang turuan ng leksyon. Sisiguraduhin kong maunawaan mo kung sino talaga ang susunod sa Jilton. Idinisenyo ko ang kasuotang pangkasal na ito mula noong kolehiyo. Ngunit sa nakaraang buhay ko, masyado akong sabik na mapakasal kay Sean kaya natugunan lahat ng kanyang kagustuhan. Ito ang kasuotan na ginawa ko para sa ating kasal. Ngunit sa huli, malupit niyang ininsulto ang aking disenyo. Vanessa, nandito ka na? Sa buhay na ito, gagawa ako ng kasuotang pangkasal na gusto ko at isusuot ko ito para magpakasal sa iba.
Huy, paano kung gisingin natin si Allison? Ayos lang. Kailangan niya masanay dito. Ano ang ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Allison, nagising ka ba dahil sa amin? Huwag mong ipagkamali. Wala kaming ginawa. Huwag ka magalala. Madalas mangyari ito. Mas mabuting masanay siya rito. Ikaw, Alison, tigilan mo ang pagpapanggap na kahabag-habag para lang mapakasalan ako. Di ba nakuha ang gusto mo? Bukod pa rito, si Vanessa ang dapat makiramdam ng pagkakasala. Asawa ko siya. Hindi ba to normal? Kapag nagbahay tayo sa huli, siya ay mananatili. Ikaw ay sasilid tuluyan pagkatapos. Naiintindihan mo ba? sino ang nagmamalasakit sa ginagawa mo at ni Vanessa? Bakit niya suot ang aking damit? Bukod pa rito? Bakit ka nasa bahay ko? Sean, may nagawa ba akong mali? Bakit si Allison ay galit na galit? Alison, huwag ka masyado masakit. Ikakasal na tayo. Sino ang maglakas loob humadlang sa akin? Isang kasot ang pangkasal lang ito. Hindi ko maibigay sa kanya ang isang kasal ngunit hindi ba ko maaaring magpasuot ng isang damit? Bukod pa rito, hindi ko magustuhan ito. Maaari mo gumawa ng panibago, di ba? Tigilan mo ang pagpapalaki ng issue. Sino ang nagmamalasakit sa'yo? Sean, sasabihin ko sa'yo muli. Ito ang kasuotang isusuot ko sa sarili kong kasal. Walang kinalaman sa'yo ito. Alison, katawa-tawa to. Di ba ang kasal mo ay sa akin? Sean, ang sabihin pa sa'yo ng kahit isang salita ay isang paghamak sa aking sarili. Yamang ikaw ay tiwala pagkatapos ay tumingin kang mabuti. Ayaw ko ng damit na nadungisan at ayaw ko rin ng taong naging marumi. Alison, bakit ka galit na galit? Sean, nagsalita na ako. Mula ngayon, kung ikaw at si Vanessa ay muling pumunta sa aking bahay, hindi damit ang aking puputulin. Lumabas ka rito ngayon din. Alison, anong problema mo? Nangangas kang palayasin ako? Kung hindi ka, magbubukas ng pinto ngayon din at magmamakaawa para sa aking kapatawaran. Huwag mo akong asahang babalik. Mula ngayon, si Sean, Vanessa, at mga peste ay hindi pinapayagan sa loob. Naintindihan? Og nang, White. Nababaliw na ba ang babaeng ito? Hindi pa siya nakapagsalita sa akin ng ganito. Anong nangyayari sa kanya? Sean, sa tingin ko nasugatan ng pa ako. Patingin. Sean, wag. Dapat mong aliwin muna si Allison. Pupunta na lang ako sa ospital mag-isa. Kasalanan ko lahat ito. Hindi. Kasalanan niyo ng babaeng selos ang iyon. Nasabi ko sa'yo, walang saysay ang iyong kayabangan. Kapag naging holler ka na, magkakaroon ako ng maraming oras para turuan ka. Dadalhin kita sa ospital. Lahat ng taon ng pagsusumikap ay nasayang na. Sean, hindi na ako magkakaroon ng anumang kinalaman sa iyo muli sa buhay na ito. Alison, nakabalik na ako. Sean, talaga bang aalis ka? Si Allison ay mukhang talagang nagagalit. Dapat kang manatili para sa kanya. Huwag kang magalala. Masyado siyang mainit ang ulo at naglakas loob. Natratuhin ako ng ganito. Kapag na-realize niya, magsisisi siya at mababahala na hindi ko siya pagkakasalan. Sean, para kang talagang masaya. Ito ba ay dahil ikakasal ka? Kay Allison, sa araw na ito piging pampamilya? Ulo na babae. Asawa ko lang siya sa pangalan. Talagang papagtatagpuin ko siya. Para hindi ka naman magdusa. Sean, ikaw ang pinakamahusay. Ang anak natin ay malaki na... Narito ka muna. Nanay, tatay, Mr. at Mrs. White. Maaari na kayong pumasok. Kakausapin ko si Alison ng pribado. Ano ang gusto mong sabihin? Ngayon ay si Allison at ang iyong... Mr. Larry, ayos lang. Mauna na kayong pumasok. Sige. Magkalapit sila mula pagkabata. Normal lang para sa kanila na magkaroon ng pribadong usapan. Kung gayon, mauna na kami, ito.
ay aking singsing. 3 bagay. Bago magsimula ang piging, ito ay abiso, hindi pag-uusap. Dapat kang sumunod o mawawala ang ating kasal. Nakuha mo? Sige. Mabuti. Ang iyong masunuring ugali ay magandang simula. Makinig kang mabuti. Una, kapag tinanong ng ating mga pamilya ang marriage cert, paninindiganan mo ang sasabihin ko. Pangalawa, kailangan mong humingi ng tawad kay Vanessa dahil sa paggupit ng wedding dress. Pangatlo, kailangan mong itago ang katotohanan na kami ni Vanessa ay kasal. Ang ating mga magulang ay hindi dapat malaman kailanman. Kung hindi mo susundin ang 3 ito, ang kasal na pinapangarap mo ay makakansela. Huwag kang mag-alala. Hindi ko nabanggitin ang anumang bagay tungkol sa'yo at kay Vanessa. Mabuti. Tila natauhan ka na. Mula ngayon, hanggat ikaw ay nananatiling masunurin, pangako ko, ikaw ang magiging tanging Mrs. Holler. Sa pangalan. Tapos ka na ba? Papasok na ako. Tapos ka na ba? Isinasaalang-alang kung paano ikaw ay mabait. Paalalahanan kita ng isa pang bagay. Darating dito ang tiyo ko ngayon. Ang aming buong pamilya ay umasa sa kanya. Kung maglakas loob ka maggulo sa harap niya, hindi kita patatawarin. Naiintindihan mo? Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan ang iyong tiyo maging hindi komportable. Gusto pa rin niyang pakasalan ako. Nagwala siya kahapon. Ngunit ngayon ay masyado siyang mahihain para sumagot. Allison, palagi kitang hawak sa aking palad. Ang drama mo talaga. Nagtabi ako ng upuan para sa iyo ngunit ginawa mo ito. Walang modo ka. Yan ang upuan ng panauhing pandanggal. Sino ang nagsabi sa'yo na umupo ka rito? Pandangal? Ano yon? Hindi ba ako yon? Huli na ba ako? Pamilya tayong lahat. Hindi kailangan ng formalidad. Maupo ka. Halika. Gutom ka na siguro, kaya tayo na at kumain. Sa wakas nagkita tayo. Ang daming taon na. Mas naging mature ka kaysa dati. Maganda ka. Tatawag ako para sa isang bisita. Bisita? Sino? Pass away ka. Nakakabaliw talaga ang batang ito. Masayang okasyon ang araw na ito. Bakit ka nagagalit ng labis sa ating anak? Allison, pinalatan ko to para sa'yo. Ito ay tunay na. Isang pagtutugmang galing sa langit, isang perpektong pares. Kaya, hayaan ninyong magbigay ako ng panimula. Ang salo-salo ng pamilya ngayon ay pangunahin upang pag-usapan si Clive at Vanessa, halika na. Kamusta sa inyong lahat? Ito ay isang handaan ng pamilya. Bakit ka nagdala ng isang tagalabas? Para siyang isang kapatid na babae. Kaya halos pamilya na siya. Ayos lang na siya ay sa isang handaan ng pamilya. Kukuha ako ng sabaw para sa'yo. Mukhang masarap. Subukan mo. Allison, ano ang problema mo? Ikaw ang aking nobya. Iyon ang tiyo ko. Siya ay naninirahan sa ibang bansa kaya iba ang kanyang mga hangganan. Hindi mo ba alam? Umupo ka sa tabi ko ngayon. Ang batang iyon ay nakagambala sa akin. Magsimula tayo muli. Ang handaan ng pamilya ngayong araw ay para sa isang malaking pagdiriwang sa aming pamilya. Ang bagay na ito ay kilala. Sa buong Jilton, maari na nating sa wakas gawin itong opisyal ngayong araw. Tatoy, hayaan ninyo ako magpatuloy mula rito. Lahat. Aking inasikaso ang pagpaparehistro ng kasal. Lahat hindi na kailangan mag-alala tungkol dito. Allison, tama ba ako?
Alison, tama ba ako? Umupo ka. Baliw ba ang babaeng ito? Ipagpatuloy mo to. At ikakansel ako ang kasal. Huwag mong itulak ang aking mga hangganan. Ali, umuugong ang iyong telepono. Ayaw mo bang tingnan ito? Hindi na kailangan. Marahil spam call ito. Ano ang pumasok sa iyo? Nandito ang tito mo. Wala ka bang delikadesa? Alison, sige. Alam mo, ang pamilya ko umaasa sa tito ko kaya ginagamit mo ang impluensya niya para magpakatapang. Kasi siguraduhin kong pagsisisihan mo to kapag umalis siya. Ang kasal ay sasagawa ayon sa kagustuhan ni Allison. Gagawin natin ang mga bagay ng nararapat. Tama si Clive. Nanay, tatay, ay kailangang dumalo. Pinag-uusapan namin ang kasal ng tito mo. Bakit ka palaging nakikisabat? Ikakasal si Clive. Magandang balita yan. Maaari pa tayo magkaroon ng sabayang kasal. Sa ganoong paraan, ang mga haulers ay makakapagdiriwang ng magkakasama. Ano ang sinabi mo? Anong sabayang kasal? Hindi namin pinagpaplanuhan ang kasal mo. Ang ikakasal ay ang tito mo at si Allison. Kung patuloy kang makikisabat, palalayasin kita at ang dayuhan mo. Tatay, sino ang sinabi mong ikakasal? Sino ang sinabi mong ikakasal? Ang mga ikakasal ay ako at si Allison. Hindi pwede. Talagang imposible. Paslit ka. Anong nangyari sa'yo? Ang paggawa ng eksena ay hindi katanggap-tanggap sa isang handaan ng pamilya. Ganito ba? Kawalang-galang ka? Kung ipagpapatuloy mo ito, Lumabas ka na. Larry, huwag kang magalit. Sean, hindi mo ba narinig yan? Bilisan mo at tumingin ng tawad sa tiyo mo at sa mga White. Sean, narinig ko na ikaw at si Allison ay magkaibigan mula pagkabata. Isang matagal ng kaibigan biglang naging tiyang sa pamamagitan ng kasal ay natural na nakakagulat. Hindi kita sinisisi. Umupo ka. Susunod. Kailangan kong talakayin ang mga detalye ng kasal kasama si Allison. Umupo ka. Ayaw kong ulitin ang aking sarili sa ikatlong pagkakataon. paslit ka. Kailangan kong turuan ka ng leksyon ngayon. Kung hindi ka uupo, lumabas ka. Sean, ano man ang mangyari, ang katayuan ng pamilyang Haller ay ibinigay sa amin ng iyong tiyo. Dapat mong, hinding-hindi, galitin siya. Naiintindihan mo ba? Umupo ka. Umupo ka lang. Umupo ka ngayon. Hindi alam ng mga bata ang mas mabuti. Magpatuloy tayo. Sean, idinisenyo ko ang bestidang ito para sa ating kasal. Sean, sa palagay mo, maganda ba ang disenyo ko? Sean. Napaka-smooth ng lahat ngayon, na kumpleto na ang lahat ng preparasyon. Lahat ng ito ay dahil sa pagiging masikaso ni Clive. Nararapat lamang na ako ang bahala sa lahat para mabigyan si Allison ng pinakamagandang kasal. Nakilala na ni Clive. Si Allison sa wakas? Kaming mga matatanda ay dapat bigyan sila ng espasyo para magkasama, di ba? Tama ka. Alay, kayo ni Clive ay dapat maglaan ng oras para mag-date. Hindi na namin sila guguluhin pa. Sige na, tara na. Halika. Sean, tara na. Saan tayo pupunta ngayon? Bakit ang nipis ng suot mo? Huwag kang magkasakit. May dala naman akong jacket. Pero baka naiwan ko sa kwarto. Kukunin ko.
Hintay ka dito. Sabihin mo sa akin, bakit ka magpapakasal sa tito ko? Bakit hindi? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tama na, Allison. Paano mo napakasalan ng iba? Gayong labis mo ako minamahal. Tulad ng nakikita mo ngayon, iyan mismo ang ginagawa ko. Pagod na ako. Sean, hindi na kita minamahal. Maging maingat ka. Iwanan mo akong mag-isa. Alay, itigil mo to pakiusap. Malaya kang gawin ang gusto mo para sa kasal. Kunin mo ang damit pang kasal na gusto mo. Kahit napakasalan ko man si Vay, hindi ko hahayaan na pumasok siya sa ating kwarto. Ayos ba? Aking kasal, aking kwarto. Kailangan ba akong umasa sa iyong kabutihan para makakuha ng ano pa man, Sean? Napaka mapagbigay niyan ngunit hindi ko ito kailangan. Nababaliw ka ba, Allison? Ikaw ang baliw, Sean? Sinabi ko sa'yo, hindi kita iniibig. Ako'y umiibig. Kay Clive ngayon. Sige, subukan mong pakasalan siya. Pagbibigay katuparan ko ang ating kasal. Tingnan natin kung tatanggapin ka pa niya. Sean, tigilan mo yan? Tumigil ka. Bitawan mo ako. Bitawan. Humihingi ako ng paumanhin sa pagdating dito ng napakahuli. Akin ito mula rito. Hindi. Ikaw ay naging mas malala sa nakaraang ilang taon. Clive, subukan mo magtanong-tanong para malaman kung sino ang hindi nakakaalam na palaging sumusunod sa akin si Allison. Bakit mo gugustuhin ang isang gamit na bagay na tulad nito? Hindi ka ba natatakot sa kahihiyan? Tumahimik ka, Sean. Ayos lang. Walang saysay na makipagtalo sa kanya. Mawawaltas lang nito ang aming enerhiya. Magkakagulo ito. Huwag kang makinig. Huwag tumingin. Sean, Ako ang kanyang nobyo at ang iyong tiyo. Kailangan kong turuan ka ng leksyon ngayon. ano ang ginagawa mo? Hindi ako natatakot. Tumigil ka. Masakit ba? Nagmamalasakit ka pa rin, di ba? Hindi ito katumbas ng pagsasaktan ang iyong kamay. Dahil sa kanya, huwag ka nang makipaglaban para sa akin. Sige. Tapusin na natin to. Hindi masama, di ba? Tandaan, ito na ang huling pagkakataon na ipaglalaban mo ako. Pangako ko. Sa totoo lang, gusto kong maging kasama si Sean. Pero kami ay hindi naging magkasintahan. Hindi kami kailanman ay gumawa ng anumang matalik na bagay. Ayos lang. Hindi ako maniniwala kailanman.
sa sinasabi ng gago na yun. Ikaw lang ang paniniwalaan ko. Isa pa, wala akong pakialam sa nakaraan mo. Dahil ang iyong hinaharap ay gugugulin sa akin. Diba? Siya nga pala, nasugatan ng kamay ko. Kaya, sa mga susunod na araw, kakailanganin ko ng tulong. Ayoko sa mga estranghero. Ano sa palagay mo? Ang dapat kong gawin? Nasugatan ka lang? Dahil sa akin, kailangan kong alagaan ka. Hindi ako estranghero, di ba? Sigurado ako. Medyo magkakilala na tayo ngayon. Napakatanga ko talaga na mag-aksaya ng napakaraming oras kay Sean. Pero, hindi na ito mauulit. Ano ito? Ano ang pinag-uusapan nila? Sinabi ni Sean na malapit na ang malaking araw namin at naghahanap siya ng mga abay? Nababaliw na siya. Kapag nakita mo, lahat ng mga biyayang ito, Allison, malalaman mo na. Gusto ng mga tao na tayo ay magkasama. Hindi siya magpapakita kahit ng isang onsa ng damdamin para sa akin sa aking nakaraang buhay. Kahit noong ako ay nagmakaawa, ngayon sinusubukan niyang sabihin sa mundo matapos akong mawala. Ang pagmamahal ni Sean ay mura. Ano siya? Binura ako. At hinarang ang aking numero. Gaano katagal? Ito magpapatuloy. Magpadala ng investigador para sundin si Allison. Gusto kong malaman kung saan siya bukas. Ako ay gagawin kang magbago ng isip. Allison, Ginoo, binibini. Hindi alam ni Clive na nandito ako, di ba? Huwag mag-alala. Sinabi ninyong sekreto ito, kaya hindi ko siya pinapaalam. Magaling? Gusto kong malaman pa ang tungkol sa kanyang mga gusto mula sa inyo. Nais kong magbigay sorpresa sa kanya sa kasal. Ngunit Allison, hindi ako masyadong nakakaalam tungkol sa aking kapatid. Sana hindi ko kayo mabigo. Ayos lang. Magsimula tayo sa pagkain. Sige. Allison, anong ginawa mo kay Sean? Bakit siya nagsimulang magmalasakit sa'yo? Siya ay hayagang nagpapakita ng pagmamahal at kinansela pa ang ating pagpapakasal. Anong ginawa mo sa kanya? Vanessa? Nababaliw ka na? Sino ang nagsabi sa iyo na ikakasal na si Sean sa iyo? Hindi ko papayagan yan. Vanessa, Hindi namin gusto ang mga babaeng pera ang habol na katulad mo. Ginoo, Ginang, narito ka rin? Naiintindihan ko na ngayon. Ikaw pala. Ikaw ang pumunta at nagreklamo upang sila ay pilitin si Sean. Allison, hindi ka ba magpapakasal kay Clive sa lalong madaling panahon? Bakit mo pinipigilan ako at si Sean?
Kamusta na rito ang mainit na tubig? Mamatay ka. Masamang babae. Ayos ka lang, Allison. Sean? Huwag kang mag-alala. Hindi masakit. Vanessa, gaano ba ang lakas ng loob mo na magwala sa harap ni Allison? Hindi ko sinasadya. Sean, naparusan ka ba? Magpatingin tayo sa ospital. Umalis ka. Masakit. Tigilan mo ang pagpapanggap, Vanessa. Kung sakaling muling hawakan si Allison, papatayin kita. Binabalaan kita. Naririnig mo ba ako? Hindi. Malakas ang pagdurugo niya. Ano? Tugo? Buntis pa siya? Ang bata ay iyo, Sean. Atin ito. Totoo ba yan? Ang anak sa labas ay iyo? Ano ang nagawa mo? Hindi pwede. Allison, hindi akin yan. Lagi akong gumagamit ng proteksyon. Hindi akin yan. Allison, saan ba ako? Malamang siya ay nakikipagtalik ng walang ingat at napunta sa pagbubuntis. Talagang hindi akin yan. Maniwala ka sa akin. Bitawan mo. Bitaw. Nakakadiri ka. Sean, may nasa panganib. Ngunit ang iniisip mo ay ang paggamit ng proteksyon? Sa tingin mo ba, hindi ka ginagawang gago nun? Akala ko, ikaw ay isa lamang. Batang-bata, Sean. Ngunit ikaw ay talagang isang nakakadiring lalaki. Ako ang magbabayad ng iyong mga gastusin medikal dahil ikaw hinarangan ng tubig. Ngunit ayaw ko na may kinalaman pa sa'yo. Ginoo, Ginang, ito ay madali yan. Mangyaring alagaan si Vanessa. Kailangan ko nang umalis. Manatili ka. Allison? Sean, bakit mo pa siya iniisip habang ang iyong anak ay namamatay? Bitawan mo ako. Allison, Tanga ka. hindi ka ba nahihiya? Dalhin siya sa ospital? Madali? Ang aming pamilya ay mapapahiya kung siya ay namatay. Kasalanan mo ito. Ikaw ang pagbagsak ko. Ang lalaking ito ay walang pag-asa. Clive? Bakit ka nandito? Narinig ko ang nangyari. Tayo na maglakbay. Ayaw ko na ang gong si Sean manligalig pa sa'yo, okay? Sige. Tayo na kahit saan. Tayo na ngayon. Agad-agad? Nalaman mo ba kung nasaan si Allison? Kumpirmado namin na naglakbay si Miss White kasama si Clive. Hindi namin malaman kung saan sila papunta. Mga basura. Ikaw ang pinakamalaking basura. Larry, huwag mo siyang paluin. Hindi ba tayo pwedeng pag-usapan ng mga bagay? Mag-usap? Walang mapag-uusapan. Sinasira mo siya. Kaya siya napakapabaya. Pumasok ka na. Magsalita ka, Larry? Pumunta ka ron. Sean, nawala natin ang ating anak. Maging tapat ka, Sean. Ang bata ba ay iyo? Hindi. Oo, Tumahimik ka
Hindi. Paano mo nasabi iyan? Hindi ka ba? Nakipagtalik sa kanya? Laging naging maingat ako. Gago. Tigilan mo iyan, Larry. Ginoo, ginang, nangangako ako na ang batang dinadala ko ay isang Haller. Sumpa ko. Ano ang silbi niyan? Makinig ka, Sean. Ang babaeng ito ay hindi magpapakasal sa pamilya. Anuman ang meron siyang anak o wala. Narinig mo ba ako? Hindi ko naisip na pakasalan siya. Ano? Nalimutan mo na ba? Ang iyong pangako? Sinabi mo kahit na mapilitan kang pakasalan si Allison, hindi mo ito gagawin. Ako lang ang pakakasalan mo. Paano ka nagsinungaling? Hindi ko naman seryoso yun. Ikaw ang napakaseryoso. Hindi ka kailanman magiging bahagi ng pamilya ko. G, go. Sige. Sean, huwag kang magalit sa mga ginawa ko. Nawala ko ang bata at hindi mo ako pakakasalan. Kaya bayaran mo ako para manahimik tungkol dito. Kung hindi, sasabihin ko sa buong mundo na iniwan mo ako matapos mo akong mabuntis. Ang pamilya mo ay mapapahiya. Ako ang bahala sa mga Haller. Kasama ko, Anong karapatan mo? subukan mo ako. Sean, ngayong wala na akong lahat, hindi mo ako mapipigilan. Tay, anong gagawin natin? Sige, magwala ka. Say tingnan natin kung may magbabago man. Ikaw, sirain ang reputasyon namin, katawa-tawa sa aming malawak na koneksyon. Ang mga haler ay lubhang makapangyarihan. Pero isang walang hiya babaeng pera ang habol na tulad mo. Ang maglakas loob na manggikil sa akin? Heto, ang 200,000 para sa pagkakagas mo. Binabayaran lang namin ang mga gastos mo sa pagamutan dahil sa karaniwang kabaitan. Huwag kang umasa pa sa higit dito. $200,000. Yun lang? Akala mo ba ganyan ako kababa? Tapos na ang usapan natin. Mula ngayon, kung maglakas loob kang patuloy kaming galitin, pakatandaan mong matututo ka sa aral na ito. Tara na, umuwi na tayo. Hindi, teka. Sean. Sean. Bumalik ka rito. Huwag mo akong iwan. Tatay, nanay, salamat sa tulong kanina. Salamat? Akala mo tapos na ako sa'yo? Wala akong pakialam sa nakaraan mo kasama si Allison. Malapit na siyang maging asawa ni Clive? Lumayo ka sa kanya. Huwag mo nang isiping dumalo sa kasal nila. Kalimutan mo si Allison o babaliin ko ang putang ina mga binti mo. Hindi. Hindi ko kaya. Tarantado ka. Anong sinabi mo? Sinasabi ko na hindi ko kailanman susukuan si Alay. Kailangan mong gawin iyon. Magiging asawa siya ng tiyuhin mo? Hindi siya. Kahit na siya ay magpakasal sa iba, maaari pa rin siyang magdiborsyo. Pagkatapos, talagang hindi ko siya susukuan. Ikaw. Pagsisisihan mo ito. Larry. Sean, tama na iyan. Ang tagumpay ng mga Haller ay higit na dahil kay Clive. Kung patuloy kang magiging matigas ang ulo ng ganito ang tatay mo, ay talagang babaliin ang mga binti mo. Kung gayon, hayaan mo siyang gawin yun. Para kay Ali. Kaya kong tiisin ng lahat. Sige. Bahala ka. Larry. Kalad ka rin mo siya pa uwi. Sisiguraduhin kong matututo ka sa aral na ito. Bitawan mo ko. Maglalakad ako na mag-isa. Tarantado ka. Kising bububugin kita hanggang sa magkaroon ka ng katinoan. Susuko ka ba kay Allison? Hindi. Tumigil ka na pakiusap. Talagang papatayin mo siya sa huli. Paano ako napunta sa pagkakaroon ng walang kwentang anak? Sean, pumunta na tayo sa ospital. Hindi, ma. Hindi ako makakapunta doon ngayon. May mas mahalaga akong dapat gawin. Nasugatan ka, ano pa ang kailangan mong gawin? Ma, bilisan mo. Tulungan mo akong kuhanan ng likod ko. Ipapakita ko kay Alay
na kaya kong gawin ang lahat para sa kanya. Ikaw ay nababaliw ka. Kahit ako, hindi na kita matutulungan. Sige. Dahil ayaw mong tumulong. Ako na ang gagawa. Ali, gagawin ko ang kahit ano sa mundo para sa iyo. Kapag nakita mo na ang post na ito, sigurado akong tatanggapin mo ulit ako. Pagkatapos, malalaman mo na ako. Ang tanging kailangan mo. Ali, binlock mo si Sean sa WhatsApp, di ba? Malamang siyang nag-post nito. Umaasa na may isang tao na ipapasa ito sa'yo. Eto, tingnan mo. Dapat na nababaliw si Sean. Alay, ano ang pakiramdam mo tungkol dito? Ano ang ibig mong sabihin? Well, naantig ka ba sa dedikasyon ni Sean sa'yo? Nagseselos ka ba? Oo, nagsiselos ako. Natatakot ako, nag-aalala, at hindi ko alam ang gagawin. Bakit mo ipinakita sa akin? Dahil gusto ko makita kung paano ka magre-react. Ibang tao maaaring ipinadala ito sa'yo at maaaring magbago ito ang iyong nararamdaman. Kung gayon, natatakot ako na hindi mo sasabihin sa akin. Allison, kung magbabago ang iyong nararamdaman, kailangan mong sabihin sa akin. Maiintindihan ko. Nasiyahan ka ba sa sagot na ito? Sobra. Ano man ang gawin ni Sean, hindi ito mahalaga. Sa ngayon, ikaw lang ang minamahal ko. Walang silbi. Mga walang silbi kayong lahat. Bukas na ang kaarawan ni Alay. Tama yan. Ito na ang huling pagkakataon ko. Ali, dahil hindi mo pinansin ang aking post, bukas na mismo sasabihin sa'yo kung gaano kita kamahal. Narito na sila. Naway magtagal ang pag-ibig ninyo magpakailanman. Ito, Ali, maligayang kaarawan. Salamat, Ma. Naway kayo ni Clive ay maging masaya ng magkasama. Ano ba ang meron sa magarbong dekorasyon? Akala ko halos ikaw ay magpapakasal. Paano mo na lamang gagawin ko iyon? Allison, pakakasalan mo ba ako? Hindi ba't nakatakda na tayong ikasal? Hindi ba tayo ay matagal nang nakatakda? Kasi ang ating pagkakatakda ay inayos ng ating mga pamilya. Ako ay lubos na kontento, ngunit may kakaibang pakiramdam. Pagkatapos, napagtanto ko, nais kong maghandog sa'yo ng kasal ng tapat, hindi lamang dahil sa ating pamilya. Nais kong malaman kung sasagot ka ng oo. Kaya nga, inihanda ko ang salong-salong ito. Allison White, pakakasalan mo pa rin ba ako? Kung hindi ito inayos ng ating mga pamilya? Oo.
Pakakasalan kita. Ali, hindi mo maaaring pakasalan siya. Ali, hindi ka maaaring magpakasal sa kanya. Walang hiya ka. Hindi ka ba natuto? Binalaan na kita. Ano ang lakas ng loob mong humarap? Lumabas ka na rito? O itatakwil kita ngayon din? Sean, tama na iyan. Hindi nagsisinungaling ang tatay mo. Tatay, nanay, tatanggapin ko ang anumang parusa. Kahit na itatakwil mo ako, wala akong pakialam. Ang dahilan kung bakit narito ko ay upang ipahayag na tunay kong minamahal si Allison. Ibibigay ko ang lahat para sa kanya. Ay kahihiyan sa pamilya. Ali, ito ang liham pag-ibig na ibinigay mo sa akin. Ito ang relos na ibinigay mo sa akin. Ito ang mga kabibing na kinuha mo para sa akin mula sa tabing dagat dahil magkaparehong-pareho ang mga ito. Hindi ko pinahalagahan ng mga regalong to nun. Ngunit iningatan ko ang mga ito lang maayos. Kasalanan ko nun. Nangangako kung magbabago ako. Mamahalin kita ng walang pasubali habang buhay. Pagmamahalan tayo. Hanggang sa ating kamatayan. Yan ang masayang wakas na nararapat sa atin. Bumalik ka sa akin. Ano man ang maibigay sa'yo ni Clive, magagawa ko rin yun. Bigyan mo lang ako ng ilang taon. Alam kong nagpadalos-dalos ka at nakakita ng iba para lamang magselos ako. Ngayon ang iyong layunin ay natamo na. Naunawaan ko na ngayon. Bumalik ka sa akin, sige? Maaari tayong magsimula muli. Tulad ng isang prinsipe at prinsesa na mamumuhay ng maligaya magpakailanman. Hindi ba yan isang perpektong wakas? Halay, alam ko. Ali, bakit? Sean, nakakadismaya ka talaga. Akala mo ba talaga na maaantig ako dahil pinanatili mo ang mga regalong ito? Na makakalimutan ko ang lahat ng nangyari at magbabago ang isip ko? Nagsisira ulo ka na. Ali, hindi yun ang ibig kong sabihin. Sean, sasabihin ko na ito ng isang huling beses. Wala na akong nararamdaman para sa iyo. Isa pa, totoong nagmahal na ako kay Clive. Ipinaintindi niya sa akin kung sino ang dapat pagkatiwalaan ng pagmamahal ko. Ipinakita rin niya sa akin kung ano ang maramdaman ang pagmamahal. Kaya, pakiusap, magkaroon ka naman ng amor propio. Tandaan mo to, Sean. Simula ngayon, ako ang iyong tita. Ikaw ang pamangkin ko. Mula ngayon, kapag kailangan tayong magkita tuwing may okasyon, nais kong itigil mo na ang pagtawag sa akin na Ali. Asawa ako ni Clive, kaya tawagin mo na lang akong Allison. Hindi ganito. Kaibigang Ali, hindi ganito dapat ang wakas ng ating kwento. Mga gwardiya, alay. Dalhin ninyo siya. The Holler family is. Ali has liked Sean since she was a kid. The name written here is Sean's uncle, Clive Holler. This is completely unacceptable. You should tone it down a bit. Ally, haven't you always dreamed of marrying Sean? Now that we have the marriage contract, don't get upset over a small mistake. We'll see the Hallers and have it corrected. Yes, absolutely. Let's head over there right now. Mom, Dad, there's no need for that. The contract is accurate. The person I'm going to marry is Sean's uncle, Clive Haller. What? Haven't you always liked Sean? Why the sudden change? Because I was reborn. Oh dear. Be honest with me. I just had a sudden realization that Clive is better. Even though I've only met him once,
I have a good impression of him. So, I've decided to marry him. He's a little older and seems more mature. Clive is the real decision maker. In the Haller family, Ally, are you sure about this? Yes. All right. As long as our daughter is happy, no more jokes about being reborn at the engagement banquet, okay? But Mom, I have been reborn. In my past life, Sean never touched me after I married him. I thought he had a condition, so I always covered for him. On our anniversary, I accidentally walked into the room he never let anyone enter. The walls were covered with photos of my cousin. That's when it hit me. He wasn't cold or distant. He just didn't love me. In this new life, I'm living for myself. Sean and Vanessa, I hope you like this little surprise. Today's expenses are on me. How nice, Mr. Haller. Mr. Haller, why did your follower come? She really has no shame. Did she hire detectives to follow you around 24/7? Allison, you already have the marriage contract. Still keeping an eye out? Keep this up, and you'll scare Mr. Haller away. Exactly. Allison, just how badly are you obsessed with me? You arranged the marriage contract without my knowledge. You've done it now. I'm not marrying you, so why would I need your permission? Allison, isn't the hard-to-get act a bit too childish? Everyone in Jilton knows you're determined to marry Mr. Haller. Allison, hear that? You followed me since we were kids. Everyone thinks you're my woman. If you're not marrying me, who are you marrying? Stop playing games. If you just behave and do as I say, maybe one day when I'm in a good mood, out of respect for our families, I might give you a grand wedding. However, the person I marry will never be you. Vanessa, do you understand? I don't. What have I to do? With you both? How could you not understand what I'm saying? Mr. Haller made it obvious. She is going to make a scene. I'm ready to post it on social media. A video of women fighting over a man. If you're done with the soap opera, can you move? I have things to do. Allison, are you done? What could be so important? Miss White, we've been awaiting you. The rings that Mr. Haller selected for you are ready. Wow. The cheapest ring here costs over 10 million. Hindi ganito. Kaibigang Ali, hindi ganito dapat ang wakas ng ating kwento. Mga gwardiya! Alay! Dalhin ninyo siya.